alay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa atin may lalang. Tanay inako niya't hinirang kawang iniingatan, ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan, tanggapin mo ang aming kahilingan,
maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinutubos mo at kinukupkop, ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ikaw, tao, ang ginawa kong bantay ng Israel. Anumang marinig mo sa akin, ay sasabihin mo sa kanila bilang babala. Kapag sinabi ko sa taong masanama na siya'y mamamatay, at di mo ito ipinaabot sa kanya upang makapagbagong buhay, mamamatay nga siya sa kanyang kasamaan. Ngunit pananagutan mo ang kanyang kamatayan. Ngunit kapag binalaan mo ang masama, gayoy may hindi rin nagbagong buhay, mamamatay siyang makasalanan, ngunit wala kang dapat panagutan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya'y awitan, ating papurihan. Ang batong kublihan, natid kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya'y purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos. Tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupat tayong inaalagaan. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong mga magulang, nang nasa Meriba, sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng iyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang, silang nakinabang. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid,
Huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man, liban sa saguting tayo'y mag-ibigan. Sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautusan. Ang mga utos gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot, at alinmang utos na tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganitong pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man, kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Alleluia, alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung magkasala sa inyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyo'y magkakapatid ay mapapanauli mo sa dati at mapapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawa upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang hintil o isang publikano. Sinasabi ko sa iyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipinahihintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang 2 sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkatitipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Nagkaroon ka na ba ng taong hindi mo nakasundo? Lahat naman siguro tayo meron. Kasi minsan nagkakaroon talaga tayo ng conflicts sa bawat isa. Samaan ng loob, hindi pagkakaunawaan, o minsan ay nag-aaway o nagtatalo. Normal ho yun. Normal po sa mag-asawa na minsan ay nagtatalo. Minsan nagkakatampuhan. Pero, ang pinagkakaiba, paano natin hinahandle o hinaharap yung mga conflicts natin?
Paano natin ninaharap yung mga disagreements natin sa ibang tao? Nakakalungkot po ngayon, lalo na sa rise ng social media, na pag imbis na kausapin mo yung tao na hindi mo kasundo, na tulad ng Ebanghelyo sinasabi sa atin, kung may nagkasala sa iyong kapatid mo, puntahan mo siya. Diba? Yun ho yung unang step Sabi ni Jesus sa Ebanghelyo, kung nagkasala siya sa iyo, puntahan mo. Hindi i-post mo. Sa panahon mo kasi ngayon, pag may kaaway ka, pinopost mo yung kaaway mo. Nagpaparinigan kayo. Kung hindi ho sa Facebook, minsan daw ho sa Twitter, doon nagpaparinigan. Tapos pag nakita nung isang kasama mo, sabihin, ako ba to? Ikaw naman, sasabihin mo, hindi ikaw yan. Pero sa loob-loob mo, alam mong siya yan. Deny ka naman. Then later on, you will regret what you did. Diba? Hayaan niyo sa Ebanghelyo natin ngayon, na akayin tayo ni Jesus, how do we deal with conflicts? Diba? Because conflicts really happen. Nangyayari talaga yung hindi pagkakaunawaan at hindi pagkakasunduan. Pero hayaan natin ang salita ng Diyos ang gumabay sa ating pamumuhay on how we deal with conflicts. Sabi ni Jesus una, puntahan mo siya at kausapin ang sarilinan. Hindi para sugurin. Baka isipin natin, sabi ni Father, sabi ng Ebanghelyo, puntahan ko. Susugurin ko siya. Hindi ho ganon. Nais sabihin ni Jesus, kausapin ang sarilinan para sabihin at makipag-ayos. May kaibigan ka, hindi kayo, alam mo, hindi kayo magkasundo. Puntahan mo na sa sarilinan at sabihin mo, alam ko nung nakaraan, hindi tayo nagkaayos. Nagkasamaan tayo ng loob. Usap tayo. Di ba? Isasabihin natin, usap tayo. Pero ano yung gagawin natin? Bakit tayo mag-uusap? Para yung ugnayan na nadungisan ng hindi pagkakaunawaan ay malinis. Hindi ho puputulin ang kapwa o magpaparinigan at magsisiraan, kundi kakausapin ang bawat isa para makipag-ayos. At alam ko, first step pa lang, hindi madali. Diba? Hindi madali ito. Lalapitan mo yung kaaway mo, kakausapin mo, sasabi na nagnanais makipag-ayos sa kanya. Hindi madali yun. Pero ang turo ni Jesus, minsan talaga, hindi madali. Pero kahit hindi madali, kung gagawin natin, dito tayo lalago. Yun naman yun. Kahit hindi madali ang utos at aral ni Jesus, kung susubukan natin, dito tayo lalago bilang isang Kristiyano at isang tao, lalo na sa ating pag-handle ng conflicts sa bawat isa. Kung ikaw naman ang kakausapin, ikaw naman yung nakasakit, huwag mo namang i-deny na hindi ka nanakit. Minsan makaka-receive tayo ng feedback, ng correction sa kapwa natin, with all the good intentions para sa atin, tayo naman, minamasama naman natin yung correction ng kapwa natin. Pero tandaan natin that when we receive feedback, tanggapin din natin. How do we receive feedback? Para sa ganon, lumago tayo bilang isang tao. Kasi may mga bagay naman na hindi natin napapansin na nakikita naman ng kapwa natin, hindi ba? Kaya mahalaga din yung
mga paalala ng kapatid natin, para sa ganun, tayong bilang isang tao ay lumago sa ating pagsunod kay Kristo. Yung una pa lang, hindi na madali ito. Yung kakausapin mo, na naisip mo makipag-ayos sa kapatid mo. Kailangan may pagpapakumbaba sa bawat isa. Pero, hindi magiging madali. Sinong kalakbay natin? Kasama natin dito lagi ang pagdadasal. May naalala akong kwento. May isang tao, may kakausapin niya yung taong hindi niya nakakasundo. At kinakabahan din siya. Baka imbis na magkaayos sila, ay mas lalo pa silang mag-away. Kaya ang ginawa niya, bago niya kausapin yung taong ito na nakasakit sa kanya, alam niyo ang ginawa niya? Ang ginawa niya ay nagdasal muna siya bago sila nag-usap. Pinagdasal niya yung taong kakausapin niya na pareho silang maging bukas sa pag-uusap at pakipag-ayos sa bawat isa. They prayed for each other. We pray for yung taong hindi natin kasundo. Yun po yung ginawa niya. At nung nag-usap sila, alam nyo, ending, naghiwalay silang, nagkaayos sila. And well and good. Yung una po, mahirap to. Pero kung hihingi natin ang grasya ng Diyos, kaya natin makipag-ayos sa kapwa natin. Hindi ko sinasabi ngayon na. Kung meron kang taong hindi kasundo ngayon, kasamaan ng loob, hindi ko sinasabi ngayon puntahan mo. Pero kung handa ka nang kausapin ang taong yan, kung yung emosyon ay medyo nag-subside na, simulan mo na ang paghilom. Minsan yung taong hindi natin kasundo, yan yung mga taong nakasugat sa atin. Pero tandaan din natin na ang pagpapatawad, ang pakikipag-ayos, ay nagdudulot din ng paghilom para sa atin. Do it for yourself. Hindi para sa kapwa mo. Para sa iyo, para maghilom ang sugat na ginawa sa iyo. Di ba, pag nasaktan tayo, gusto natin maghilom. Gusto natin maghilom yung sugat na yon. At ang tanging paraan lang yung pakikipag-ayos. Do it for yourself. For your own healing. Kausapin ang tao kung hindi mo siya nakakasundo. Lalo na kung yung taong ito ay malapit sa iyo. Yun ho yung una. Anong pangalawa? Pag hindi nakinig sa iyo, magsama ka ng isa o dalawa pa. Hindi para sugurin, hindi para kuyugin, kung hindi merong dialogue, pakikipag-usap, pakikinig. Hindi magiging referee yung dalawa na pupunta ron. Isa gagawin natin, pupuntahan yung isang tao, referee, awat. Pero nandiyan sila para tulungan kayo na makapag-ayos. Baka meron sa inyo dito, may sabihin, samahan mo nga ako. Kausapin natin to. Kung ikaw sinabihan ng ganon, hindi ikaw yung tagagatong ng mare mo. Minsan pag ikaw niyayahan na sumama, ikaw yung tagagatong, tagasabi ko, oo nga. Hindi yung ganon. Nais sabihin sa atin ng Ebanghelyo, ikaw ang mag-aakay sa dalawa para magkaayos. Ikaw yung peacemaker na sinasabi ng Ebanghelyo na blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Kaya kung ikaw yun nasabihan na, halika Mare, samahan mo ko,
be that peacemaker between two fighting friends and Christians. Be that peacemaker. Pangatlo, ano sabi? Dalhin sa simbahan. Hayaan ng simbahan magdasal para sa kanya. Pag may tao nagkasala, hayaan ng simbahan na magdasal para sa kanya. At hindi ba sa atin sa simbahan, lagi natin pinagdadasal ng mga taong tumatalikod sa Diyos. Kaya sa simbahan, pinagdadasal natin ang mga taong hindi na kumikilala kay Jesus. Mga taong nananakit ng kapwa. Mga taong ninalapastanganan ng pangalan ng Diyos. Hindi natin sila inaaway, pinagdadasal natin sila. Lagi natin tatandaan yun. Hindi natin ibabash, ipagdadasal natin sila. Si Lord na ang bahala sa kanila. Diba? Mas mainam naman siguro yun. Si Lord na bahala sa kanila. Kaya maganda rin po sa atin bilang Kristiyano, relationships is part of life. Ang pagkikipag-ugnayan natin sa bawat isa, parte ng buhay. Minsan may conflicts, pero ang ating ebanghelyo ngayon, pinapalalahanan tayo, how do we deal with conflicts in our lives? Kung ganito ang gagawin natin, susundin ang aral at turo ni Jesus, tayo ay dahan-dahan na tumatahak sa daan ng paghilom at paglago bilang isang Kristiyano. Ang tanong ko sa iyo, gusto mo bang lumago bilang isang Kristiyano? Gusto mo ba yung mga sugat ng hindi pagkakaunawaan ay maghilom? O mas gusto mong manatiling sugatan na lamang? Nakakasiguro ako, lahat tayo gusto natin maghilom. Gusto natin maghilom ang mga sugat ng hindi pagkakaunawaan at pag-aawayan. At pinapakita sa atin ni Jesus ngayon ang daan tungo sa paghilom. Tahakin natin ang daan na ito. Nang sa gayon, hindi tayo mananakit ng kapwa kung hindi tayo ay nagdadala ng paghilom sa kapwa. Sabi nga ho, hurt, people hurt. Ang taong nasasaktan ay nananakit ng iba. But healed people heal. Ang taong naghilom ay nagdadala ng paghilom sa iba. Tayo sana bilang Kristiyano, sa pagyakap natin ng misyon ni Jesus, magdala ng paghilom sa bawat isa. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mapagpatawad na ang ating Panginoon sa kabila ng ating mga kasalanan at pagkukulang. Ipanalangin natin sa Amang Mahabagin na ganito rin ang magiging pakikitungo natin sa ating mga kapatid na nagkakasala at nagkakamali. Manalangin tayo, Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Nawa ang mga namumuno sa simbahan, lalo na ang Santo Papa, ay pagkalooban mo ng pusong kumakalinga sa mga makasalanan
nang sa gayoy masalamin sa kanila ang mapagpatawad na puso ni Jesus. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Nawa ang mga hukom, mga kawal, mga pulis at mga bantay sa mga piitan ay maging tapat sa pagganap ng kanilang tungkulin sa batas. Igalang nawa nila ang dignidad ng bawat tao. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Nawa ang makasalanan at mga naliligaw ng landas ay magbalik loob at humingi ng kapatawaran sa Panginoon at makatanggap ng pagkalinga mula sa kanilang pamayanang Kristiyano. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Naway yakapin mo, O Diyos, naming Ama, ang mga kapatid naming yumao sa iyong kaharian. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Amang mapagmahal, dinggin mo ang aming panalangin. Patatagin mo ang aming mga kalooban at hilumi ng mga sugat ng aming puso. Hinihiling namin ito sa iyo na nabubuhay at nagahari kasama ni Jesucristong anak mo. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Tinapay ay handog sa iyo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang, tanggapin iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawan at dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mong ang iyong kadakilaan ay aming handugan, ng iyong minamarapat na aming mayaalay, at naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghahain ngayoy ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong paggiliw. Bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng Espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay kaysa ng anak mo at ng Espiritu Santo. Ang iyong sambayanan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinananahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Magsilot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen.
Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at pangarap mo ay makakamtan. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilaga, pag nagtiwalay tutulungan kang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad
Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at pangarap mo ay makakamtan. Sa harap ng Diyos pumanatag ka, maging matiyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kainggitan ang gumiginhawa, sa likong paraan umunlad man sila. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at pangarap mo ay makakamtan. At pangarap mo ay, at pangarap mo ay makakamtan. Paalala po para sa lahat ng nagsisimba. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo at maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal, ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Pagingdapatin mo kaming makapakinabang sa buhay ng iyong anak, na para sa amin sarili niya ang alay. Bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may dala-dala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran. Bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama,
at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayo, taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati